Magandang araw po sa inyo lahat. Minsan pa tayo ay laging may pagkakataon para makapakinig ng salita ng Diyos. At sa oras po na ito ay samahan niyo kong basahin ang banal na kasulatan, 1 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Pagpalain po ang buhay at banal na salita ng Diyos. Nais kong ibahagi sa inyo sa oras na ito a shadow of legacy. As we celebrate Father's Day, ay ating pong laging tinatanaw na meron tayong mabuting ama na nasa langit na siya nating halimbawa, na siyang paghuhugutan ng lakas, na siya yung ating tutularan. Kaya sa mga sandaling ito ay nais ko pong talakayin sa inyo ang responsibilidad ng isang tao. Unang-una, because today is a Father's Day, so more on, I will discuss to you about how to become a father. The responsibility of a man. Being a man, so dito sa binasa ko sa 1 Thessalonians, ay yung tatlo pong nakalagay po dito, pinayuhan, pinalakas ang inyong loob, at inatasan ng mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Ang unang-unang atas po sa atin ay mahalin ang asawa ng mga asawang lalaki, and then love your children. Ang mga anak ay matututunan nilang mabuhay, kung paano makasurvive sa mundo, kung paano yung attitude na i-demonstrate sa pamamagitan ng fathering, or yung pagbibigay ng example ng isang ama. Kaya nga ay makikita po natin na minsan kahit ang anak ay nakakagawa ng hindi maganda, ay hindi po siya nahihiya na lumapit sa ama kapag alam niyang meron siyang ama na laging nalalapitan, laging madaling ma-approach. The same with our Father in Heaven, na anuman yung ating mga kabigatan, anuman yung ating mga suliranin, siya ay Diyos na nalalapitan natin, naiiyakan, na pagsasabihan ng ating mga suliranin. The other one, naroon yung pagpapalakas ng ating kalooban. Pinapalakas namin ang inyong loob at inaatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Naroon yung pag-encourage sa mga bagay na mahirap gawin, pero kapag merong mahal sa buhay natin, especially the head of the family, siya yung pinagmumulan ng lakas na magbibigay ng payo, magbibigay ng encouragement, at kahit mahirap na bagay ay kayang gawin kapag may somebody na nagbibigay ng kalakasan. Live by example. Katulad dito si Abraham in Genesis chapter 18 verses 17 to 19 ay ipinapakita na man is the recipient of God's message. Ipinakita dito sa Genesis na ito na sabi ng Diyos, hindi ko dapat ilihim kay Abraham na sa pamamagitan niya, siya ay magiging ama ng malaking bansa. Pinili niya si Abraham. In verse 19, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. So, ang pangako ng Diyos kay Abraham, the man being we are the recipient of God's message, tinuturuan tayo na matutunang sumunod sa nais ng Panginoon. To obey, to do good, to impose the righteousness of God. So the nature of influence. Unang-una, as a person, hindi lamang po ito sa mga kalalakihan, maging sa lahat ng tao, dapat ay meron tayong positive influence, living worthy in the sight of God. In 1 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo, as I have read kanina,
So, naroroon yung influence. Influensya upang mabuhay ng karapat-dapat at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, nabubuhay na karapat-dapat para sa Panginoon. Another one is spiritual leader. Tayo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Tayo ang larawan ng pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan natin ay mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos na hindi nakikita, nararamdaman ng iba. Tayo po yun, yung messenger, tayo yung hinubog, ginawa ng Panginoon upang maramdaman ng tao sa mundo yung pagmamahal na galing sa Panginoon, yung influensya ng Diyos upang tayong lahat ay makapag-influence sa kapwa. Nais kong talakayin sa inyo ang tatlong mga dakilang bayani, the three great heroes of faith na pwedeng maging modelo sa mga Kristiyano, maging sa mga ama ng tahanan. Kung babalikan natin in Hebrews chapter 11 verses 7 to 29 ay naroroon ang tinatawag na bayani ng mga taong bayani ng pananampalataya. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso yung mga frontliners ay tinatawag po nating mga bayani. Pero sa Biblia, ito yung mga taong huwara ng pananampalataya, sila ay tinawag na mga heroes of faith. Instead na, kumbaga, tumingin tayo sa mga ibang bayani. Minsan, yung mga anak, kapag hindi nakikita yung kabayanihan sa kanilang, sa family, sa tatay, minsan, alam nyo makaramihan ng mga bata ngayon ay sila ay naghahanap ng mga pwede nilang maging iniidolo nilang maging bayani. Kaya ngayon doon sa mga cartoons, kitang-kita natin yung maliliit na bata na yung mga mapupwersa, yung malalakas, yung mga tagapagtanggol, iyon ang kanilang iniidolo. Mga cartoons na mga pinapalabas, na ibig sabihin, kinikilala nila yon. So sa atin po, meron po tayong mga heroes of faith na ating pong modelo sa ating lakbayan sa mundong ito. I'll give you three. Ang unang-una ay si Father Noah. In Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y natulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. A father must be a provider, a partner, a priest, and a pattern. In the case of Noah, makikita natin yung tatlong letter C. Consistent effort. Siya ay nagtrabaho, namuhay, nangaral for almost 120 years. Combined effort. Noah and his family ay sama-sama po silang nagtrabaho. They worked together and committed effort. Noah was the last man on earth to do the job. Trinabaho niya yung tapusin, yung arko, yung ark, upang yung ibinigay sa kanya ng Diyos na mga palatuntunan, kanya itong nasunod. Iyon ay ginawa ni Noah because of the reason, had a relationship with God, siya ay lumakad sa Diyos sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Kumbaga, hindi lamang kilala niya ang Diyos, kundi alam niya kung sino ang kanyang Panginoon. Marahil sa panahon po natin ngayon, habang tayo ay nabubuhay sa mundo, yung ating relasyon sa Panginoon, yung paggawa natin ng mabuti, yung pagsunod natin ng mabuti, ay para dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. Then the other one, listen to the word of God. Si Noah ay hinanda niya yung sabi ng Diyos na gumawa ka ng ganito, yung mga sukat na ganon, siya ay sumunod na walang any reservation. He acted upon what God said. He prepared para sa ark, para mailigtas ang kanyang buong pamilya. And then kasama yung family para doon sa in-involve niya yung kanyang pamilya para sa proyekto na iyon na sinasabi ng Panginoon. He was willing to face the opposition to stand up for God. Bagamat may mga taong hindi naniniwala, kinukutya siya during that time, pero hindi niya tiningnan yung mga nagkukutya sa kanya, bagkus tiningnan niya yung sinabi ng Diyos sa kanya. Looked beyond now to the future.
He had respect unto the recompense of reward, willing to build a boat, now for a mansion in the future. Napapaloob po dito yung pananampalataya. Yung tatlong bagay po, yung kanyang puso, yung relasyon niya sa Panginoon, yung paniniwala niya sa Diyos, ay naroroon yung kanyang head, yung mindset niya, para sumunod na may pagkatakot, na may pagtitiwala, with reverend and respect for God's authority and judgment. Mas mabuting sundin niya ang Diyos kaysa sa tao. And then, his hand, yung action ng kanyang kamay upang maisagawa yung ark na iyon. So, marahil po sa panahon po natin ngayon, makikita po natin na yung reward sa kanya ay naligtas ang buong sambahayan. Alam niyo po ba na sa ating lahat, may mga bagay na naisipagawa ang Panginoon? Di ba ang pangako niya, sumampalataya ka at ang buong mong sambahayan ay maliligtas? Ano yung mga ginagawa po natin na bahagi upang para sa ating kaligtasan ng ating mga pamilya? Another one, si Abraham. Abraham in Hebrews chapter 11, verse 8 to 13. Si Abraham ay tinawag na a visionary man. Siya ay isang taong tumingin doon sa mga bagay na kahit hindi niya nakikita, dahil kilala niya ang Diyos, sumunod siya. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y naniran bilang dayuhan sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanya. Tulda ang naging tirahan nila, gayon din si Isaac, Jacob, at tumanggap din ng ganong pangako, sapagkat umasa si Abraham sa isang lungsod na may matatag na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Diba? Ang architect ng lungsod na yon ay ang Diyos. Dahil sa pananampalataya ay nagkaroon siya ng kakayahang maging ama, kahit siya'y matanda na at si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa dahil walang imposible sa Panginoon. So ito po maging binanggit po yan kung babasahin nyo sa aklat ng Romans chapter 4 ay naroon po yung pagpapahayag ng Diyos na kung paano si Abraham sumunod. Kaya nga siya ay tinuring a man with strong faith dahil hindi niya sinunod niya yung sinabi ng Diyos, lumakad siya although yung kanyang future ay hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong pamumuhay meron doon, pero kilala niya yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Another one, ang sabi sa Biblia, 10 ng kanyang mga anak, ng kanyang anak na si Isaac, ay kumbaga inirigalo ng Diyos sa kanya at the age of 100. Ibig sabihin, magi yung kanyang kasaysayan sa buhay. Na alam niyo po ba, dahil kinikilala natin na si Abraham ang unang taong sumunod, nagpakita ng magandang halimbawa. Merong 3 main religion or paniniwala in the world history na makikita nating ang lahat ng yun ay itinuring niya. He considered everything as part of belief. Unang-una dito ay ang Christianity, ang Islam and Judaism. You know why? Sapagkat itong tatlong ito ay naniniwala sa one true living God, or the other term for that is monotheism. So, kaya nga makikita po natin na si Abraham ay tinuring na matuwid. Tinuring siya sapagkat tiningnan niya. Napapanood po doon yung meaning ng faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Kahit hindi niya nakita yung lugar na kanyang pupuntahan, sumunod siya dahil alam niyang secure siya sa kamay ng Panginoon. The other one ay si Moses. Moses as a very good, humble leader. In Hebrews chapter 11 verses 23 to 29, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siya ng anak na prinsesa na anak ng hari. Inibig niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng kanyang bayan kaysa magtamasa ng pananaliang aliw na ang dulot ay kasalanan. Sa mga susunod na verses ay makikita po natin. Alam niyo po ba na ang training ground ni Moses mula pa lang nang isinilang siya?
mula doon sa papyrus basket na inilagay siya at pinaatong doon sa Nile River. Yun po yung simula ng training ground niya. Mga minamahal, kayo po na nakikinig ngayong umaga, huwag nating ituring na mga pangit na karanasan yung naranasan nyo ng inyong childhood. Kasi kung ano man kayo ngayon, may karampatang, kumbaga, that is the result na plano ng Diyos yun. Kaya nga makikita po natin na si Moses, yung kanyang karanasan from childhood, na pagdating pala ng araw, malalaman niya yung kalakaran sa Ehipto at siya na yung magliligtas para sa kanyang mga kababayan. Tatlong major duties in the family. Unang-una, as a man, you are the supplier in your family. The father is charged with providing for the family. Ang sabi ni Apostol Pablo, if a man will not provide to his own, he has denied the faith and it's worse than the infidel. So, kumbaga, nakakapasok doon sa kasalanan kapag hindi mo nagagampanan yung iyong tungkulin at responsibilidad. Ang bawat isa po sa atin, meron tayong responsibilidad sa pamilya. Ang ama ng tahanan, ang ina ng tahanan, ang mga anak. Kaya nga, kapag ganito pong nagsiselebrate tayo ng Father's Day, Mother's Day, ay buong pamilya ang nagsiselebrate sapagkat binubuo yan ng pamilya. Kaya nga, kumbaga, yung father, you are the supplier sa pangangailangan ng family. Kaya sa panahon po natin ngayon, kung ano man po yung inyong mga kabigatan na nararanasan, alam ko po hindi madali mag-build ng family. It's a big responsibility na nakapatong sa inyong mga balikat. Pero sa tulong ng Diyos, magiging maayos po ang panyaya ng Panginoon. In Matthew chapter 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya, yung ating mga alalahanin ay mabaliktad po yun, yung ating mga weariness in life, mapalitan na life is wonderful kapag kasama natin ang Panginoon. Pangalawa, that the man, you are the shield in the family. Families need an authority figure. The lack of such figure can be seen in today's society. Suicide, drug abuse, alcoholism, and sexual promiscuity are epidemic among the teenagers. Father have to be worthy and accept the responsibility. Nais nating makita po yan na although mahirap ang merong responsibilidad. Pero kung kayo po ay niregaluhan ng Diyos ng isang pamilya, dapat natin itong i-treasure. Dapat natin itong ipagpasalamat dahil regalo ito sa inyo ng Diyos. Kaya nga may kanya-kanyang tungkulin. Sabi ko po kanina in Ephesians 5:22, wife, submit to your husband and support him with love. Another one, alam niyo po ba na time ni Nehemiah, ang paalala niya sa mga kalalakihan nung sila ay nagre-rebuild ng temple. Of course, yung mga nagtatrabaho doon, mga kalalakihang may pamilya. Ang sabi niya sa chapter 4, verse 17, sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ang mga nagpapasan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. While you are working, kayo din po yung may authority. Kumbaga, in all aspect of your life, ay naroon po yung pagbabantay sa field ng inyong work, at the same time sa kawan, sa pamilya na binigay po sa inyo. Pangatlo, the priest. In Deuteronomy chapter 6, verse 4-9, pakinggan mo, Israel, si Yahweh ang ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay at sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Bilang high priest, bilang mga priest ng tahanan,
napakahalaga na yung salita ng Diyos, keep reminding your children, your family about the Word of God, na ang salita ng Diyos ang inyong magiging pinaka-standard sa pamumuhay. The reminders for the fathers, the reminders to us. In Deuteronomy, yung binasa ko po kanina sa 6 na ito, ay pagpapaalala na sa bawat isa sa atin, kahit saan man tayo makarating, dapat daladala natin ang salita ng Diyos. Ang sandata ng salita ng Diyos, lalo po sa panahon natin ngayon na sabi nga, meron tayong unseen enemy. Meron tayong kaaway na hindi nakikita. Pero pag meron kang salita ng Diyos, you all were protected by God. Kaya nga, tandaan po natin yan na dapat yung pagtitiwala at paglalagay ng salita ng Diyos sa inyong mga puso. Reminders for the fathers. Make your family as heaven. Pwede naman, di ba? Ang inyong tahanan ay pwedeng maging langit. Bakit? Ang langit ay masaya. Ang langit, kumbaga, sabi nga doon, mararamdaman mo yung comfort, mararamdaman mo yung wala ka nang hahanapin pa. Pinaalala po sa atin yan in Ephesians chapter 5 verse 16. Make the most of every opportunity because the days are evil. Makikita po natin na masama ang panahon. Samantalahin natin ang bawat sitwasyon. Kaya sa pamilya, magawin nating masaya hanggat maaari, avoid na yung mga pag-aaway-away, hanapan ng mga solusyon kapag may problema. Ang hapagkainan ay hapagkainan na kung saan ay malaya nating express yung ating mga conversation na kung saan nagpapatibay ng ating mga relasyon. In Proverbs 17:22, a cheerful heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So nawa po sa pamamagitan ng inyong pangunguna, meron tayong masayang pamilya. Kahit tayo mga naka-lockdown pa rin, meron tayong masayang tahanan. Listen more. Most fathers find it hard to listen. Minsan, dahil sa masyadong kaabalahan, we are busy with the burdens of work. At the end of the day, minsan makikita nating you are tired. Alam niyo po ba na minsan ipahiram nyo yung inyong tainga, yung mga reklamo, yung mga burden ng inyong anak, try to listen. At minsan yung mga nakaka-excite naman na sitwasyon, ano ba yung mga nakaka-excite na sitwasyon na binubuo yan sa pamilya. Although minsan ang hirap na masyado tayong maraming intindihin, pero it is very important po na sa loob ng tahanan ay nararamdaman para yung mga anak, hindi sila naghahanap ng kaligayahan sa labas sapagkat sa loob ng tahanan, maligaya sila. Kumbaga, nais kong basahin po yung isang a sort of testimony ng isang bata. Ayon kay Ian Morgan Cron, a boy needs a father to show him how to be in the world. He needs to be given a chance, taught how to read, and then a map so that he can recognize the roads that lead to life. And then, makikita po natin na in the path that leads to death, how to know what to love requires, and where to find still in the heart when life makes demands on us that are greater than we think we can endure. So, kumbaga, naalala ko lang, yung sabi ng isang, sa working father, sabi ng anak, magkano ba ang isang oras mo? Pwede ko bang bayaran? Saan ka naman kukuha ng pambayad? Bibigyan mo ako ng pera, mag-iipon ako para bigyan mo lang ako ng kahit isang oras lang. So napakahalaga po ng pagbibigay ng panahon sa pamilya. Another one, more opportunities to give your child a feeling of belonging. In Proverbs or in Psalms 127 verse 3, children are an heritage of the Lord, in the fruit of the womb is His reward. So kapag ang anak ay nakakaramdam na siya ay well accepted sa loob ng bahay, ay makikita po natin na masaya, na-enjoy niya ang family. Hindi niya pwede ipagpalit ang pamilya sa iba. Another one,
Always express words of appreciation and praise more. Many children ay hindi kaagad nila naririnig yung mga pagpipraise, yung mga compliments, yung mga words of encouragement. Instead, yung pangsisisi, we should avoid that. Marahil po ay hindi kaagad ito naririnig yung mga achievement, lalo po marahil sa panahon ngayon, bagamat walang mga graduation, ano man po yung achievement ng yung mga anak, matutunan yung ipagpasalamat yun. At instead, wag nyo na silang sisihin bakit hindi sila naging honor. Ang mahalaga, kasi yung number, hindi, kung iyon ang magkukause ng strife sa kalooban ng anak, sana learn to appreciate and compliments. Give the compliments to your children. Number 5, the best father is the one who knows God as his heavenly Father. Only Jesus can provide a better relationship. Kaya nga po, sa mga ama ng tahanan, you can imitate the fathering of God, the fatherhood of God, so that ikaw din ay maging very good father. In my conclusion, God is our Heavenly Father. You can call Him Abba Father. Pag sinabing Abba Father, you have a very close relationship and intimate relationship with Him. Make Jesus as a pattern in fathering. Make Jesus as your Lord and Savior, as your step doon sa pagiging ama. Bago ako magwakas, nais ko uling basahin ng isang quote. Father is the noblest title a man can be given. It is more than a biological role. It signifies a patriarch, a leader, an exemplar, a confidant, a teacher, a hero, and a friend. By Robert L. Bachman. So, alam niyo po ba, yung tawagin kang father ay isang marangal na pagkatawag sa iyo bilang tao. So, binabati ko po kayong lahat. Happy Father's Day. Sana po magsuportahan sa mga anak, suportahan nyo ano makukulangan ng inyong ama, suportahan nyo po sila. Tayo po ay manalangin. Ama, nais ka po naming pasalamatan sa oras na ito. Salamat na ikaw ang aming mabuting ama na nasa langit at ikaw din yung role model ng mga ama sa lupa. I-bless mo po silang lahat. Habang sa panahon po ngayon, amin pong sineselebrate ang Father's Day, ay naniniwala po kami na kayo po ang tutulong at po sa mga ama ng tahanan upang magampanan nila yung kanilang responsibility. Salamat Lord na naway sa panahon pa lamang ngayon ay maaninag na yung legacy na kanilang may iwan sa pamilya. Bless us today Lord, in Jesus' name. Amen.